Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng Creepy Macpanset. Ngayong araw ay magkwekwentuhan tayo patungkol sa mga ipinadalang kwento ng ating mga listeners. Tungkol po ito sa mga parking lots, o pagpaparada ng mga sasakyan sa iba't ibang parte ng lugar, mga kababalaghan. Sana po magustuhan ninyo. Simulan na po natin. Wala nang intro pa. By the way, bago pala tayo magsimula, ang style po ng pag-narrate natin is kagaya po ng nakasanayan, point of view ng mga nagpadala ng kwento. Unang kwento. Hello Sir Paul. Ako po si Dixon. 40 plus years old na sa kasalukuyan. Naganap po ang karanasan na ito early 2000s po. Nagtatrabaho na po ako niyan. Medyo binata pa, wala pa masyadong ginagawa. At yung pera na sinasahod ko, sarili ko lang kasi nakitira pa ako sa parents ko niyan at swerte rin ako. May kaya din po kami kaya ang ginawa ko, ninvest ko na lang ako. Bumili ako ng sariling sasakyan, actually hindi nga bili yun hulugan. Well anyway, nagagamit ko naman sa pang-araw-araw kong trabaho ang kotse. Pamasok, imbis na nagko-commute ako, edi kotse na lang. Malayo-layo rin kasi ang binabiyahe ko. Ang trabaho ko po ay sa Makati samantalang kami ng parents ko ay nasa Bulacan. Tsaka dati kahit ganoon, walang problema kasi wala pa naman masyadong traffic. Anyway, heto na nga. Isang gabi noon, kauuwi ko lang, ka-out ko lang galing trabaho, pagod. Babiyahe pa ako pa uwi noon. Nang maisip ko na dumaan ako ng Malate. Kasi dito sa Malate, may paborito kaming Chinese restaurant. Kami ng family ko, mahilig doon. Lalo na kapag nagagawi kami ng Maynila, hindi pwedeng hindi kami dadaan doon para kumain. Magbanding ba? Sakto pa noon. Off ko. Tapos walang pasok ng 2 araw. Holiday ata, hindi ko na matandaan. So, matutuwa ang parents ko kapag nag-uwi ako. Fast forward. Sa pagdating ko sa Malate, namroblema naman ako kasi walang parking. Punuan, partida gabing-gabi na yon. Full pa kasi talaga madalas yung kainan na iyon. 24 hours kasi ito. Kahit nga madaling araw minsan punong-puno Tinamaan naman ako ng malas. Pero sabi ko sa sarili ko noon, wala namang problema kahit malit ako nang uwi. Wala naman akong pasok kinabukasan So heto na nga. Naganap po ako ng ibang mapaparkingan doon sa Malate. At sa paglilibot ko, may napuntahan akong malaking bakanting lote na hindi ko pa napupuntahan noon. Pumasok ako doon sa may bakanting lote. Gaya ng inaasahan, walang tao doon, Sir Paul. Hindi naman ako nabahala, natakot o kung ano pa man. Dire-diretso lang ako. Nagugutom na rin ako noon Kakain muna ako tapos magte-take out na lang ako para may pasalubong ako kay mami at daddy ko. Sigurado akong gising pa ang mga ngayon kasi palagi ako nung hinihintay. Pumarada ako doon sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Pinatay ko ang makina at madali akong bumaba. Pagkababa ko, psst! Bigla ako nakarinig ng sit-sit. Hindi nga ako sigurado noon kung tama bang sit-sit yun. Ewan. Lumingon-lingon naman ako sa paligid. Wala naman ako nakitang ibang tao kaya kako, baka nagkamali lang ako ng dinig. Kaya naman binaliwala ko yun, Sir Paul. At pagkatapos, naglakad ako ng mabilis papunta doon sa may restaurant. Kumain, umorder ng take-out. Tagal ko nga rin doon kasi nakipagkwentuhan pa ako sa may-ari. Kaibigan din kasi namin yon. Kakilala ng tatay ko. Siguro mga 11:30 or past 12 na. Nagpaalam na rin ako sa kanila. Ang dami pang pina-take out sa akin Mabilis ako naglakad pabalik doon sa may bakanting lote. Hanggang sa nakarating na nga ako doon. Tuwang-tuwa ako noon, mahilo-hilo pa ako sa busog. Nang maya-maya, habang papalapit ako doon sa may sasakyan ko, psst! Psst!
bigla ulit akong nakadinig ng sitsit. Psst! 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 Sunod-sunod na sitsit, Sir Paul. Nakakakilabot, nakakatakot. Lingon ako ng lingon sa paligid. Wala akong makita. Walang tao sa paligid, purong kadiliman lang sa buong bakanting lote. Kaya saan manggagaling yung sitsit? Kanino? Nang makalapit ako sa kotse ko, nanginginig ako noon, Sir Paul. Sa kaliwa ko, bitbit ko yung paper bag at plastic ng pagkain at sa kanan ko naman yung susi ng kotse ko. Hindi ko maitusok ng maayos yung susi sa pasukan kasi nanginginig ako. Psst! Psst! Dito sa taas. Psst! Pagkadinig ko noon, Sir Paul, may pumatak na kung anong likido sa aking ulo. Paghahawa ko dito, mainit-init pa ito. Malangsa, mabaho. Sabay noon, napalingon ako sa itaas. At laking gulat ko na lang, Sir Paul, dahil doon sa itaas ng puno ng mangga, sa isa sa malalaking sanga nito, merong isang nakadukwang na lalaki doon, Sir Paul. Nakahubad. Nakasuot ng sirang maong. Napakalaki ng kanyang katawan. Kasalukuyan siyang may hawak-hawak noon na kung hindi ako nagkakamali. Putol na kamay ng tao. Kinakain niya ito. Gusto mo? Inalok niya ito sa akin na parabang nang aasar na nanghahamon basta nakakakilabot, nakakatakot. At kung may dumaan na sasakyan, nadaanan ng ilaw nito yung mukha niya. Tao siya, Sir Paul, pero kulubot yung mukha. Maitim. May mga pangil na malalaki. Aswang. Hindi ako naniniwala sa mga ginoon, Sir Paul, pero mahilig ako kasi fan ako ng horror. Kami ng pamilya ko, mahilig kami manood ng mga palabas, lalo na sa sine, sama-sama kami. At isa ang aswang sa mga paborito naming pinanonood. So hindi ko malamang dahilan, inanigis ako ng ilang segundo. Pero nagsimula siyang ngatain ang karne ng tao na iyon. Doon na ako natauhan. Naisaksak ko sa wakas ang susi doon sa may pasukan. Nakabuksan ko ang pinto. Ura-uraday pinaandar ko ang sasakyan at mabilis na umalis sa bakanting lote na iyon doon sa Malate. Akala ko nga nun baka habulin pa ako ng aswang, may gawin siyang masama sa akin, pero wala, Sir Paul. Nakaalis ako doon sa bakanting lote na yun, sa Malate, sa Maynila, nang walang nangyayari sa aking masama. Kilabot ako, takot na takot ako. Tsumbagay noon, Sir Paul, kinuwento ko sa mga magulang ko. Alam naman nilang hindi ako mapaggawa ng kwento, kaya naniwala sila sa akin. Yun ang pinag-uusapan namin habang humihigop ng wonton soup. Habang kumakain ng siomay, fried rice chow pan. Nakakatakot palang makakita ng aswang, Sir Paul. Kakilakilabot. Kaya naman until now, never na ako nag-park sa mga hindi ako siguradong parkingan. Lalo na kapag mga bakanting lote. Hello, Sir Paul. My name is Joanna. Nangyari po ang karanasan na ito siguro mga 2010 o 2011. Gamit ko noon yung kotse ng mami ko. Inutusan niya ako mag-grocery. Maulan po nito. May bagyo nga ata. Gabi na po noon. By the way, isa po itong sikat na mall dito sa Maynila. I'm not telling na lang po kung ano. Siguro po ay mga 8 PM na po noon. Nakaabot pa ako. Siguro last hour na po yun kasi usually naman mga 9 PM naman po nagtatapos yung o nagsasara yung mga mall, diba? So heto na nga. Namili yung mga kailangan namin. Napuno ko nga yung shopping cart eh. Tapos ayun, wala rin masyadong customer noong gabing yun. Kasi gabi tapos parang may bagyo pa nga. Nang matapos ako siguro mga 9 PM na. Closing na talaga. Tinulak ko po yung shopping cart hanggang sa may parking lot ng mall. Konting-konti na lang yung mga sasakyan, as in wala na.
habang nilalagay ko yung mga groceries doon sa loob ng sasakyan. Ewan ko pero bigla ako nakaramdam ng malamig. Given na malamig naman talaga noong mga panahon na yon kasi umuulan nga at mahangin pero ewan ko, kakaiba yung lamig. Mas malamig pa kumpara doon sa aircon. Tapos nagtataas yung mga balahibo ko sa hindi ko malamang dahilan. Ako pa naman yung taong matatakotin, Sir Paul. Ultimo kapag iihi sa madaling araw noon, nangingilabot ako kaya nagmamadali ako. Minsan nga tinitiis ko pa eh. Nang maisalpak ko na lahat ng pinamili ko, pumasok ka agad ako ng sasakyan. Pinaandar ko ito pero nagtaka naman ako kasi hindi ko mapagana ang sasakyan. My God, bakit ngayon pa? Ano ba yan? May problema ba sa sasakyan na to? Sir Paul, hindi ako maalam sa sasakyan. Ang alam ko lang ay mag-drive. Pinaulit-ulit kong tapakan ng brake. Pinihit ko din ang pinihit pa ulit-ulit yung susi. Hanggang sa maya-maya, sa wakas ay gumana na ulit. Pero ewan ko, sa mga sandali na iyon, lamig na ako. Pinagpapawisan din ako sa hindi ko malamang dahilan. Nang magmaniobra ako at paglingon ko doon sa back mirror, rear view mirror, nagulat ako. Kasi may nakita akong babae doon sa may backseat. Napatili ako, Sir Paul. Paglingon ko naman sa likuran, wala akong nakita. Wala namang tao. Pero paglingon ko ulit doon sa may salamin, meron. At sa pagkakataon na yon, nakalingon na ito sa akin, Sir Paul. Galit na galit ang mata niya. Sa hindi ko malamang dahilan, natagpuan ko na lang ang sarili ko na tumatakbo papalabas at inaalo po ng guard. Paulit-ulit kong sinabi sa kanila na may nakita akong babae sa likod ng backseat ko na hindi ko kilala. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi ng mga gwardya noon basta pinapahinahon lang nila ako. Sila na ngayon nagbaba nung sasakyan ko hanggang doon sa may exit. Hanggang sa, Miss, ayos ka na ba? Oh, oo kuya. Yung kotse mo nandun na sa exit. Marami ng tao doon, mga sasakyan kaya hindi mo na kailangan mangamba. Malamang miss yung nakita mo. Yung babae na namatay dito sa parking lot noon. Marami pang ipiniliwanag yung gwardya pero para akong nabingi. Lumaki ang ulo, hindi ko na maintindihan ang sinasabi niya mula nung marinig ko yung babae nga na namatay. Basta ako noon umuwi na lang po sa amin. Kilabot na kilabot. Takot na takot. Mula noon hindi na po ako nag-grocery ng gabi. Lalo na kapag mag-isa. Nakakakilabot. Nakakatakot. Hello Sir Paul. Tawagin niyo na lang po akong Charlie. Nangyari po ang karanasan ko na ito 1990s pa. Nagtatrabaho ko noon bilang isang liaison officer. Sa mas madaling sabi, liaison officer ika nga ng iba. Madali lang naman ang trabaho ko noon, nakakapagod nga lang. Lalo na kapag inuutusan ng mga boss ko magpunta sa iba't ibang lugar. Pero okay lang din naman kahit papaano. Nakakagala, nakakapunta sa kung saan saan. Hanggang isang araw noon. Galing po akong Cavite. May pinapirmahan ng mga dokumento sa isa sa mga katransaksyon ng amo ko. Maganda ang panahon noon. Pero pagsapit po ng hapon, nung pauwi na ako, nagbago po ang lahat. Pagod na pagod ako noon kasi ang dami kong pinuntahang lugar sa Cavite. Dami kong pinapirmahan. Siguro mga alas 4 o alas 5 na yun ng hapon. May pagkain naman akong dala kasi pinabaunan din naman ako ng mga katransaksyon ng amo ko. Nasa liblib pa ako na bahagi ng Cavite nito. Two-way lang na daan yun, sementado pero puro puno po ang paligid. Hindi ko na matandaan kung anong lugar yon. Nang makaramdam po ako ng antok. Kaya naman nagpasya kong iparada sa gilid yung sasakyan ko. Kailangan kong magpahinga kasi Maynila pa ako eh. Ang layo pa, ilang oras pang biyahe yun. Ayoko namang maaksidente. May pamilya pang naghihintay sa akin. Kaya naman kako 30 minutes to 1 hour na pahinga lang. Makaidip man lang. Okay na. Buti na lang Sir Paul. Merong space doon na pwede kong mapagparkingan. Likodan ng puno.
Saktong-sakto sa isang kotse. Taguyon at hindi makikita ng dadaan sa may daan. Liban na lang kung sasadyain talaga at dahan-dahan. Maganda ang pwesto ko, tahimik lang. Safe. At sa totoo lang sanay naman akong ginagawa ang bagay na yon kaysa maaksidente ako, hindi ba? Ngunit yung inaasahan kong kalahating oras hanggang 1 oras na idlip, umabot sa 3 oras, Sir Paul. Madilim na. 9:00 na yata noon. Napasarap yung tulog ko, Sir Paul. At sa totoo lang, refresh na refresh ako. Okay lang ka ako, at least safe ako makakauwi. Kondisyon na ako. Nag-unat-unat ako saglit, Sir Paul. Hinanda ang sarili ko. Sumubo pa na kaunti sa mga pagkaing ipinabaon sa akin, pero maya-maya, Sir Paul, nakarinig ako na parabang may kumakanta. May himig akong nadidinig, at pagbaling ko sa kaliwa, doon sa may daan, may nakita akong mga liwanag. Liwanag na nagmumula sa mga kandila. At pagsilip ko, may mga taong naglalakad doon, Sir Paul. Mga nakasuot ng hindi ko mawaring kasuotan, parang kapote na kulay itim. Ang dami po nila. Nakakakilabot sila, sa totoo lang, Sir Paul. Para silang mga baliw. Tapos, Sir Paul, meron po ako nakita na talagang nakakakilabot. Sa gitna, meron silang hila-hila, isang tao na nakakadena. Nakabutubad. Kaawa-awa ang itsura nila, Sir Paul. Kasukulam-sukulam. Tapos may mga dugo ito, Sir Paul. Para nila itong pinahirapan. Ang malala pa, hinahambalos nila ito ng patpat, pamalo. Tapos parang tuwan-tuwa pa yung iba sa ginagawa nila doon sa lalaki. Grabe. Habang patuloy nilang ginagawa yon, naglalakad lang sila ng dahan-dahan habang kumakanta. At maya-maya, bigla silang huminto, Sir Paul. At sa paghinto nila, bigla silang bumaling doon sa lalaki. At yung lalaki naman, kahit hirap na hirap, nakita ko na huminto rin ito. Itinaas ang kanyang mga kamay. Tapos, bigla niyang inabot ang isang itak na nagmula doon sa isang nakaitim. Tapos walang ano-ano, sinaksak ang dibdib niya. Doon sa puso, Sir Paul, ha? Hindi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Nananaginip ba ako noon? Totoo ba ang nasasaksihan ko? Anong meron? Sinampal ko ang sarili ko, kinagat ang dila ko, pero totoo, nakakaramdam ako ng sakit. Nakakakilabot, nakakatakot. Pero nakakatakot lalo. Yung lalaki, hindi po namatay, Sir Paul. Nakatarak lang po yung itak sa kanyang puso. Nakatagos yung talim doon sa likuran niya. Pero buhay siya. Ngumiti siya, tumawa-tawa siya. At yung mga tao naman na nakaitim nagtatawanan din. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Mga baliw. Nakakatakot. Paano nangyari yun? Ilang minuto ang lumipas. Nawala na sila doon sa daan na yun, Sir Paul. Ako naman, Sir Paul, doon na natauhan. Pinaandar ko ang sasakyan. Imbis na magpunta doon sa daan na tatahakin nila kasi yun doon yung papunte. Bumalik ako sa pinanggalingan ko, Sir Paul. Ibang daan yung dinaanan ko. Kahit mas malayo, wala na akong pakialam. Takot na takot ako. Paano ka ako nangyari yun? Paano? Taong sinaksak ang puso niya tapos nabuhay. Tapos mga taong nakasuot ng itim, mga baliw. Kulto ba ang mga yun? Ano ba talaga? Ewan ko, Sir Paul. Nakauwi naman po ako na maayos ng gabing yun, pero daladala ko ang trauma at takot na yun magpasangga ngayon. Importante na lang sa akin buhay ako. Daladala ang karanasan na iyon at pinangako sa sarili ko na kailanman hindi na ako paparada sa mga ganoong kaliblib na lugar. Dahil baka mamaya makakita na naman ako muli ng mga taong yon. Muli, Sir Paul, ay ako po si Charlie. Sana nagustuhan niyo po ang kwento na ito. Maraming salamat po.
Kung umabot ka sa parte ng video na ito, nagpapasalamat ako. Ako si Paul, ang boses sa likod ng Creepy Mac Pancet. Sana po nagustuhan nyo ang 3 kwento sa araw na ito. Asahan nyo po sa susunod, mas dadamihan pa natin yan. Sana maayos na po ang channel natin. Pagdasal nyo po. Maraming salamat po. Sana nagustuhan yung kwento. Malaking bagay po ito. I-like nyo po ang video, mag-comment po kayo at i-share. And also, punta po kayo sa Facebook page natin, Creepy Mac Pancet Stories. Nag-upload din po tayo doon ng mga kwento natin araw-araw. Yun lang po, maraming salamat po. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na kwentuhan. Maraming salamat po.